Gusto na po i-share sa inyo po yung aking narinig. Isang story. Narinig ko sa radyo. Sa ng Pudicea. Story ng isang missionary na pumunta sa isang tribo. So, itong missionary na po, bago pa lang siya. Dahil pumunta siya sa isang tribo na hindi niya familiar. Iba yung tradition ng mga tribo. Iba yung kanilang way of life. Tulad dito sa natin. Ang tribo na yon ay kakaiba yung kanilang pamumuhay. At sa kanyang pag-observe, kasi mag-observe ka muna, di ba? Sa mga pamumuhay ng mga ang mga tao. Ayan. At sa kanyang pag-observe, napansin niya na meron silang ginagawa na pamamaraan which nagsasacrifice sila ng yung pinakaunang anak nila. Ayan, iba yung Diyos na sinatambal nila. As a sign ng offering, sinasacrifice nila yung unang sinilang na anak. So, kakaiba, no? Kakaiba yung pangyari niya. Nalulungkot man yung missionary niya. Pero in-observe niya pa yung pamumuhay ng mga tribo na to. At na-observe niya doon habang inibigay nila yung anak nila, yung pinakaunang anak nila. Parang nalulungkot siya. Pero ito yung naging mas center ng attraction, ng attention sa kanila. Meron isang babae, may kambal siyang anak. Yung kambal siyang anak, nakita niya, iba yung katangian ng anak niya, na kambal. Yung isa, talagang napakakinis ng puti. Maganda. Wala siyang makikita pangit o makita. Pero yung isang anak niya, nakikita niya isang kambal nito, nakita niya parang iba yung malayo doon sa isa. Parang sabi natin, kung napakapangit. Sobrang pangit. Yun yung larawan niya sa although hindi naman yun yung pero magkaiba. So ngayon, magdi-decide siya kung alin yung ibibigay niya dun sa kambal na isa lang pwede yung ibibigay. At nagulan ng lahat na ang binigay niya yung walang kapitan. Wala kang masasabi na pangit sa anak. At as the story goes, binigay niya na maluluhati para sa Diyos niya. Pero sa atin, i-relate ito sa buhay natin, sa Christian. Tayo, yung bilang kaloob natin sa Panginoon sa nagbibigay ng tithes and offering natin. Isang challenge ito sa atin na tayo ba? Paano ba tayo nang bibigay sa Panginoon? Diba minsan yung kamay natin dudukot yan sa bulsa. Unang mapapansin na kagad yung mga tariya. Diba? Yung mga titingin tayo sa mga natin, mga wallet. Unang nakikita natin mga barya talaga. Yun talaga napakaluwag na bibigay. Diba? Pero let me challenge you. Ngayong pagkakataon, kung i-challenge yung bawat isa na kunin niyo yung wallet niyo, yung sa bulsa niyo, or ano man yung makita niyo dyan na pinakalabi. Yun ang ibigay niyo sa Panginoon. Sabi dun sa Malakay 3:10, diba? Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house.
Pero itong the best na sinabi ng Panginoon. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of the heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for you. Sa oras na ito, pinachallenge ko kung bawat isa na ibigay po natin yung the best. Ito mo na lang. Ang Diyos, sabi ko yung salamat. Ikaw po ay mapagpalang. Ikaw po, Panginoon, siya po provide sa amin, Panginoon, kung mga pangangailangan, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Panginoon, nagsawa, mag-please ka, Panginoon, sa amin po, mga ibibigay na kaloob, ano po, ikaw po, Panginoon, Lord, nawa, makita mo ang sa aming puso. Makita mo yung na binibigay namin sa iyo ang the best na para sa iyo. Gaya ng pagbibigay ng the best para sa akin. Binigay mo ang puso namin para sa amin. Lord, sa oras na ito, tinakasip po namin ang makaloob. Nawa, Panginoon, ito po yung magamit, Panginoon, para sa mas ikakalabutan ng bayan. Lord, patuloy ka namin papupugian ang pagpatuloy